susi. Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? Welcome sa first episode ng ating series na Dorset Diaries kung saan isishare namin sa inyo yung ruta ng pagpunta dito. Kaya after namin isalpak ang mga bagahe, tumulak na kami. Ano bang inaantay natin? Medyo maulan nga lang yung biyahe natin ngayon pero walang makakapigil kay Hamsi na hatawin tong 148 miles na to. Anyway, most of the time naman talaga umuulan dito sa UK. Wala na kami magagawa. Anyway, ang plano natin tonight ay pumunta muna ng Croydon kung saan ako nagtatrabaho para sunduin yung kumare naming si Royce from work. Then, uuwi muna sa bahay nila para pick upin yung inaanak naming si Zea, pati na rin yung kapatid niyang si Clyde. Kaso... Okay, bye-bye. Ayun, sa sobrang excitement ata niya, nakalimutan na susunduin namin siya kaya nagbas na siya pa uwi. Di na nakapag-antay. Kaya naman, naisipan na muna namin magpakarga ng gasolina para hindi na namin puro problemahin to mamaya. By the way, generally mas mura ng 20 pence dito yung mga gasolina kumpara sa mga motorways. So, dun tayo syempre sa mas makakatipid tayo, lalo na mahaba yung biyahe. And of course, eto na nga kami, nakarating na kami sa bahay nila. And totoo nga yung teorya namin. Hindi lang si Zea yung excited. Eto nga pala yun ang iwan sa amin. O diba? Nagra-running man pa kasi sa sobrang excited niya nga, kinalimutan niya kami. Meanwhile, eto naman ako, mas pinili ko munang mahiga kasi hindi pa sila nakakapag-impake. Pero, in a while, ayan na! Ready na sila! At makalipas ang isang oras, ready na kami. Sinalpak na ang mga kagamitan at tutulak na sa paroroonan. Pero syempre, hindi kami tong mga vloggers na to kung wala tayong Aberya series uli. But don't worry, walang pambomba ng tent o power steering na involved. Naalala kasi namin hindi pala namin nadala yung antacid ko. And meron pa kaming tinapay na bagong bili sa cupboard. Kaya instead na bumili pa kami along the way, dinaanan na lang namin uli sa bahay since along the way din naman yung Colston palabas ng N25. Ang totoo nun kasi talaga nagtitipid kami. Oo na, sige na, kami na yung kuripot. Admitted naman kami. Totoo naman. Petsa de peligro na rin, kaya tipid-tipid din pag may time, no? Tsaka, di ako mabubuhay ng walang ginangasam na tinapay. Hehe. Anyway, i-discuss muna natin yung overview ng ruta. From dito sa Colston, lalabas tayo ng M25. Then hihinto muna tayo sa Cobham Services para kumain. After nun, sa M3 naman tayo, papuntang Winchester. Then, lalabas tayo papuntang Bournemouth para dumaan sa A384 papuntang Dorchester. After nun, lalabas na tayo ng mga major highway para makarating sa Weymouth. And lastly, tatawarin na natin yung tulay papuntang Portland. Medyo mahabang biyahe nga pala to, kaya bilang isang passenger princess, passenger lang pala, walang princess. Well, marami kasi tayong responsibilidad bilang nakaupo sa passenger seat. Unang-una ay bawal matulog. Pangalawa, tagabigay ng inumin/snack sa mister na driver. Pangatlo ay magpatugtog ng music at minsan navigator na din. Char, ayaw nga pala ni mister na akong nagda-navigate kasi baka maligaw lang kami. Wala kasi akong sense of direction. Anyways, need nga pala natin dumaan ng services para kumain dahil wala pa kaming dinner. Lahat kasi kami nanggaling pa sa work tapos diretso alis na. Mga excited eh. At syempre, hindi mawawala sa essentials natin ng kape lalo na at gabi ang ating biyahe. Starbs, Buchanan. Chas! Effective naman kasi talaga to pampabuhay ng dugo para hindi antukin. Bumili na nga rin pala kami ng aming dinner na walang kamatayang chicken. Paano ba naman kasi? Wala nang ibang choice kundi itong mga fast food chains lang na to dahil nga gabi na. Mostly sa mga shops dito sa service na to ay sarado na. Anyway, pagkain pa rin ito at gutom na ako kaya tara po, kain! Fun fact nga pala guys, itong service na ito na ang pangalan ay Cobham Services ay ang pinakamalaking service na makikita dito sa UK. Well, based sa aking research. Kaya favorite namin tong dinadaanan ni Mister, lalo na kung papunta kami sa South kasi mas marami kang choices ng pagkain. Speaking of pagkain, busog na kami ulit kaya tara, biyahe na ulit tayo. Kung maaalala nyo, nabanggit ko dun sa vlog natin sa Dungeness na medyo uncomfy ako sa night drive. Dahil yun sa mga ganitong pangyayari. So, currently kaming umiikot ngayon kasi naligaw kami. After 200 yards, turn right na naman. 27 towards Bournemouth. Ang galing!
Turn Kamot right. ulo na lang. Oh, it's boring mo. Aray ko. Maliligaw, pero babalik din sa M3. Lumimulay, bumalik lang kami ng konti, pero andito na kami ulit. Yay! Hindi lang ako sa pagkaligaw kinakabahan. Dito din. Parang hindi 80 yung takbo. Ayan. Oh, tama na. Enjoy ka eh. And tulad nga ng sinabi namin sa second Dungeness Fishing vlog natin, siguro isa sa mga may expect nyo sa mga future vlogs namin ay ang pagbiyahe ng gabi. Mas preferred ko kasing oras ng biyahe to dahil mas kaunti yung sasakyan sa kalsada unang-una. Medyo hectic kasi sa pagmamaneho ang mga motorways kapag ka umaga at rush hours. Isa pa hindi nakakapagod sa mata personally. Unlike pag umaga, lagi kong kalaban yung sinag ng araw. Pero syempre, isa sa mga consideration ko pa din is yung magandang klase ng headlights para kitang-kita mo yung dinadaanan mo. Don't worry, isi-share ko sa inyo sa separate vlog yung headlight setup ni Hamzy na pang-adventure. And finally, after 3 oras ng pagdadrive, nakarating na rin kami sa Weymouth. 15 minutes away na lang to kung saan kami mag-i-stay. Kaya konting maneho na lang, makakapagpahinga na. By the way, third time ko na nga palang nakarating dito sa Portland. Si Mrs. pangalawa pa lang. Yung first time niya dito ay yung nag-camping kami ng long weekend para mangisda. Siyempre wala din naman kaming nahuli kasi malakas yung alon nun o talagang malas lang kami. Yung unang beses ko naman ng pagpunta dito medyo interesting dahil wala pa akong sasakyan nun at wala pa din si Mrs. dito sa UK. And yes, opo, nagbike po ako nun. Pero hindi buo. From bahay, nagbike ako to Westminster para magsimba muna. Then, from Westminster Cathedral, pinidal ko yung papuntang Clapham Junction Station kung saan nag-train ako papuntang Weymouth. Which is that time kung di ako nagkakamali is mga 2.5 hours. Then, pagdating ko ng Weymouth Station, nagbike ako ng 40 minutes papunta sa Airbnb ko sa Portland. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kwento. Dahil maaga akong dumating sa check-in time, pumunta muna ako sa Tesco Superstore para mamili ng necessities. Kaso, may catch. Hindi ko inakala na yung Tesco Superstore pala nasa tuktok ng burol ng Portland. And yes, no choice ako kundi umahon ng another 40 minutes nang walang humpay nang may dalang 5 kilograms ng bagahe. Hindi lang yun, umuulan pa. Nevertheless, nagawa ko naman. Grabing recover nga lang yung ginawa ko after. Ang Portland nga pala kasi ay isang isla. Pero yung isla na yon hindi lang naman siya basta-basta isla, kundi para na rin siyang burol. So kung mapapansin nyo dito sa video na to, yung mga bahay puro paakyat. Hindi siya pantay-pantay tulad ng mga regular na nakikita natin. And ayan, meron lang isang major highway o parang kalsada na 40 miles an hour na lahat dito dumadaan. So as a cyclist, wala kang magagawa tulad neto. Kita nyo naman, may pumipidal dun sa may bandang kanan ng video. Kaya kung sino ka man, Boss Manager Amo, saludo ko sa'yo. Kayang-kaya mo yan! Nung mga kapanahunan kasi na yun, hindi ko muna na-check yung gradient nung aahunin ko. In fact, wala talaga akong idea na talagang paahon pala yun dapat kong banatan. Kaya, tinuloy-tuloy ko lang. Nagulat na lang ako ng mga bandang kalagitnaan. Bakit ka ako parang hindi nauubos yung ahon? Pero syempre, nandito ka na. Bakit ka pa ba susuko? Di, namatay ka sa gutom kung hindi ka bibili ng mga necessities na kailangan mo. Pero kahit nga sa Tour de France, lahat naman ng ahon may katapusan. And ang iniisip ko na lang, lahat naman ng inahon ko, lulusungin ko rin kapag kapabalik. Na-realize mo bang ganito katarik to? Hindi. Masang alam ko na bumura lang ako sa isip. Kaya sa mga tropa nating siklista dyan, try nyo rin to para maranasan nyo rin yung naranasan ko. Sabi nga nila, share the pain. And in about 5 minutes before our destination, nagsipaggisingan na nga yung mga pasaheros ko. For some reason, yung mga season na pasaheros talaga nagigising kapag malapit na Ewan ko ba, siguro reflex nila yun. At ayun na nga, nakarating na kami dito sa Pennsylvania State. Since way past na kami sa check-in time, binigyan kami ng special instructions kung paano namin makukuha yung susi. And that includes kung paano hanapin kung saan nila itinago yung susi.
Para kasing lodges tong Airbnb na nakuha namin and binigyan lang kami ng instructions sa kung saan nila itinago yung susi, which is sobrang nakakalito kasi nga gabi na. Well, eventually nakita din naman namin yung office kung saan nila itinago yung mga susi. Sumunod naman kami sa instructions, nilagay yung mga password, tama naman yung password, tapos... Si susi. Awan dito eh. Hoy. Eh di syempre wala kaming susi na nakita. Pero uuwi na ba kami? Dahil wala kaming susi na nakita? Syempre hindi. Magtatry kaming tignan yung mismong lodge namin kung nandun na nga ba yung susi. Malay nyo naman bukas na, diba? Yun. At hindi nga kami nagkamali. Kaya naman, hello at welcome sa unang pasilip ng aming lodge. Huwag kayong mag-alala, may house tour to. Time check, 2 a.m. Nagbaba na rin kami ng aming mga gamit at nagligpita na. Late na nga kasi talaga ng mga oras na to at talaga namang pagod at antok na ang mga beshi nyo. O siya, magpapahinga na kami kasi marami pa kaming gagawing adventures kinabukasan. See you tomorrow. Good night. Salamat sa panonood. Bye-bye!